Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Pastor Ray Navarro ng Global Gospel Ministry at nakikibahagi po sa mga overseas Filipino workers sa gawing Indonesia, Malaysia at Singapore. Kayo po ay nakikinig sa programang magkaugnay ng Pinoy Connection, isa pong online broadcast ministry ng Far East Broadcasting Company. Kumusta po kayo? Ang inyo pong lingkod ay okay naman. Nagbabawi po ng pagod sa nakaraan nating biyahe sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ako po ay naroon mula ng Martes ng madaling araw. Ang flight ko po ay 1:30 from Singapore at bumalik po ako rito sa Singapore o nakabalik ng mga around 12:30 po at 1:30 dito sa bahay. Kasi ang flight ko po ay originally 7:30 pero na-delay ng ilang minuto, 45 minutes yata yan. Naging 8:15 ng gabi. Kaya hating gabi na rin po ako nakabalik dito sa Singapore. At dalawa po ang sadya natin doon sa Pilipinas. O bali tatlo. Una ay dumalo ng aming 65th Annual Assembly ng Luzon Convention of Southern Baptist Churches Incorporated. Doon po sa bagong campsite na ipinagawa po ng Luzon Convention sa San Alfonso. Tama ba? May San ba? Wala yata. Sa Alfonso, Cavite, sa Palumpong. Yan ang eksaktong lugar. At pangalawa po ay dumalo ng pang 124th anniversary naman ng Philippine Bible Society. And isinadya na rin po natin, isiningit yung problem ko naman sa SSS, sa akin pong retirement. Pumunta rin tayo sa opisina ng Luzon ng Social Security System. Doon po sa sa may Cavite, maganda po ang nangyari. Ang usual na program po namin, may opening ceremony at yan po ay parade ng aming mga associations of churches sa buong Luzon. At yan po ay aabot ng mga 60 plus na association at yan po ay magpaparade. Tama ba? Oh yeah. 60 plus na association ng mga churches. At yung mga churches naman binubuo ng mga around 600 churches. Hindi po lahat ng mga churches ay nakakadalo pero ito pong annual assembly ay mahigit 300 ang nakadalong mga churches sa gawain pong ito. So purihin po ang Panginoon at merong mahigit naman pong 500 na mga participants o delegates at saka mga bisita sa gawain pong ito. So purihin ang Panginoong Diyos. So after ng parade ay mga announcement ng mga mangyayari and kinagabihan. Yung dalawang sunod na gabi, meron pong worship service. At napakaganda po ng mga encouragement na aming natatanggap. Tapos, second day po, meron kaming business meeting, buong morning. Buong morning din, dalawang morning din na yan, merong devotion sa umaga. So, sa gabi ay worship service, sa umaga ay mayroong devotions para sa lahat. Before or after, ngayon ay after mag-breakfast. Dati ang devotion namin ay before mag-breakfast. Pagkatapos nag-meeting at pagkatapos may mga reports galing sa aming mga iba't ibang departamento gaya ng missions, home at saka global o local at saka global, and then yung pong aming mga kababaihan, yun pong aming mga iba't ibang mga gawain sa convention. Sa naman po sa may Philippine Baptist Society, po 'yon, lang ako ron. Miyembro at panauhin lang o ano man tawag diyan. Dumalo lang po ako. Nakinig ng mensahe at mga plano. Nag-ano po sila nag-launch sila ng digital Bible noong pong Sabado doon sa kanilang anniversary o sa aming anniversary. Member po ako dapat sa aming anniversary. Doon naman sa Luzon Convention, ang pinakamalaking bahagi na ginamanan ko ay yung nag-present po ako nung mga amendments sa aming Constitution and Bylaws.
Ginawa po at ipinasa sa Securities and Exchange Commission ng aming bylaws noon pang 1986, November 1986. At isa rin po ako sa nagsulat nito at nagpasa doon sa may Securities and Exchange Commission. Kaya it's meaningful sa akin na ako na rin ang magtapos. Ako po kasi ang chairman ng revision nitong proposed Constitution and bylaws ng amin pong organization. So meaningful sa akin at ako yung nagdrama noong ako po ay nag-apila sa kanila. Kasi ito po ay pangatlong presentation na. Nung una, last November, sa aming annual meeting, 63rd, at pagkatapos noong July, yung aming pong mid-year meeting, at pagkatapos ngayon pong pangatlo. Sabi ko kailangang maipasa na ito dahil maipasa. Kasi kung hindi pa, tatagal na naman po ito ng another half year or 1 year bago pag-usapan uli. So, ang drama ko po ay ganito at ito'y totoo nga nangyari. Noon pong panahong iyon ay kasagsagan ng aming disunity among churches and association sa amin pong organization, sa aming Luzon Convention. At nagkataon po na ako ay executive secretary nung time na yon at ako po ang parang kumikilos sa opisina, sa administration at iba pang mga gawain. Ako po yung kumbaga salaried person doon sa aming grupo para gawin ng mga bagay-bagay sa aming organisasyon. Minsan pong nakaupo ako sa silya sa aking opisina, sabi ko, magbaril kaya ako sa sarili ko. Pagkatapos, bago yun, syempre, mag-iiwan ako ng note na sabihin ko, Southern Baptist Churches, magkaisa na tayo. At sana itong pag-aalay ko ng buhay ay maalaala ninyo ang dahilan. Gusto ko sana magkaisa na tayo. Pero yun ay weird lang na syempre na kaisipan. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yung nung panahong iyon. Pero wala po akong napapagkwentuhan yan kahit isang tao. Nung Saturday ko lang unang ikinuwento sa kanila. Ayoko sanang ikwento. Talagang nag-pray po ako na, kasi ayoko naman silang mag-desisyon dahil parang merong tinatawag na emotional, yung, ano ba ang tawag sa ganyan? Yung appeal, you are, arresting their emotion para magdesisyon sa gusto mo. Ayokong mangyari po yun. Kaya I really prayed na iwasan sana iyon. Pero nung nakatayo na ako roon, hindi ko rin po naiwasan na sabihin at ikwento. And after that, may iba pa akong sinabi, including yung mga tao behind the revision of our Constitution, mga association, yung amin pong BOT, mga individuals na kinikilala sa amin pong grupo. Sabi ko, ano pa ba ang ipag-aalala ninyo sa mga nakasulat na revision sa ating Constitution? Lahat yan ay ang puhunan ko po ay malasakit sa kanila dahil mahal ko po sila. Bago kasi ako umalis ng Pilipinas sa aming grupo, ako po ay nag-request ng halaga sa aming pong counterpart ng mga American missionary as a seed money para sa aming pong pastor's welfare, anong tawag dyan? Benefits, ganoon. Sabi ko na ubos na nga lang yung pera. Ako ngayon, magre-retire na. Wala man lang akong makukuha dun sa ni-request kong yun. But never mind. Tapos pagdating ko naman sa Singapore, ako po ay nagkaroon ng programa na yung mga pastors natin sa Pilipinas, o at least ng aming grupo, pero nakabahagi din ng ibang mga grupo, ay inanyayahan ko po sa Singapore na almost free. Ang kanilang gastos lang ay yung kanilang air ticket, not air ticket, yung kanila pong pamasahe papunta sa airport at saka yung passport nila. Pero yung air ticket nila, sinagot po ng aming church at pagkatapos yung mga pagkain, sinagot naman ng mga miyembro ng church. So parang church ang two-third nung kanilang mga gastusin. And it's all because I love them. Gusto ko pong malaranasan nila yung maglakbay sa ibang bansa, lalong-lalo na yung matagal nang naglilingkod sa Lord at na hindi man lang nakasakay pa ng eroplano, sabi kong ganon, gusto ko maranasan po nila yon. So yun ang katibayan ng aking pagmamahal
sa atin pong kamanggagawa doon sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanila, hindi ko kayo ipapahamak. Wala yun sa bokabularyo ko. Kaya sabi ko, sana po ay maaprubahan nyo yung Constitution. Ang nangyari po, talagang siguro 98% noong nandoon ay nagtaas ng kamay at tanggapin na yung Constitution. Subject to, some tweak here and there kung meron pa silang mapansin na dapat ay baguhin ng konti. Parang ganon. Pero generally speaking, yun po ay na-approve nung Sabado. Kaya tapos na ang aking isang malaking gawain doon sa convention. Actually, hindi tapos dahil magmi-meeting pa kami ng aking committee at yung naaprubahan na Constitution ay i-finalize namin yung format at saka yung konting grammar siguro, baka may pagkakamali pa at bago namin ipapasa po sa aming board at pagkatapos sa Security and Exchange Commission. Ganun po ang prosesong naghihintay. So, purihin po ang Panginoong Diyos. At doon po sa Constitution, mayroong isang nadagdag na provision na sabing ganun, bubuo kami ng Pastors Group for Advancement. I forgot the whole title, but that's something like that na for Pastors Advancement. At siguro, yun naman po nga asikasuhin ko after na maipasa sa Securities and Exchange Commission, yung Constitution at maaprubahan. Ang ganda po. Excited po ako sa mga mangyayari. So tayo po muna ay manalangin para sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos o pagre-reflect ng salita ng Panginoong Diyos. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong kabutihan na kami po'y mayroon uling pagkakataon na makapag-usap sa pamamagitan ng programang ito na magkaugnay. And truly, I pray, Father God, na ang amin pong pinag-uusapan ay makatulong ng malaki sa bawat isa sa amin na nakikinig, Panginoong Diyos. Sa anumang kaparaanan, sa malaki man o maliit, Lord, makatulong nawa. And it's for your glory, Panginoong Diyos, at sa aming mga overseas Filipino workers, mga actual na nag-work sa mga churches at missionaries at yung overseas na nag-work sa iba't ibang mga companies. Nawa may kapulutan po sila ng aral na ito po, Panginoong Diyos, ay ginagawa namin na paglilingkod sa mga overseas Filipino workers. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Ba't ko ba naikwento yung kanina, no? Yun po kasi ay excited lang po ako sa manggagawa ng Panginoong Diyos. And I believe meron po tayong mga manggagawa ng Panginoong Diyos na nasa iba't ibang bansa na kung minsan dinidisconnect nila ang kanilang sarili sa Pilipinas, sana naman ay huwag. Kung kayo po ay pastor sa ibang bansa, gaya ko sa Singapore, patuloy po tayong makipag-ugnayan sa atin pong denomination sa Philippines, saan man kayong denomination nilagay ng Diyos, at tulungan po natin ang ating denomination. Gawin po pa rin po natin yung ating tungkulin bilang isang mabuting miyembro. Last Sunday, kahapon, Monday po ngayon na nagre-record ako para sa inyo bukas na Martes na, no? Meron po kaming speaker na ako mismo ang nag-imbita, taga rito sa Singapore. At siya po ay nung una kong makilala ay staff ng Campus Crusade for Christ na ngayon po ay crew kung tawagin. Siya po ay kauna-unahan kong Singaporean na nakilala. And even before ako pumunta dito sa Singapore. Nagsama po siya ng mga 10 estudyante at 2 po silang staff ng Campus Crusade for Christ na pumunta doon sa Pilipinas at pagkatapos ay nagkaroon ng short mission trip doon sa amin pong lugar sa Tondo. Malapit po Navotas po ako, pero malapit po ako sa Navotas, Balot, Tondo. Lumaki po ako ng Tondo pero na-transfer ng Navotas. Pero ang connection ko doon sa Tondo, sa paglilingkod sa Lord ay nagpatuloy doon sa malapit na lang sa amin, sa Balot na tinatawag, at nung unang panahon ay meron ding tinatawag na Smoky Mountain o tambakan ng basura. Ngayon wala na po yun, o matagal nang wala.
Ito pong si Wong Minghua, yan ang una ko pong pagkakakilala sa kanya. Wong ang surname, sa mga Chinese po ang karaniwan. Yung surname muna ang nasa unahan. No? Tapos yung Minghua, yun ang kanyang pangalan. Pero later, ay nagkaroon pala siya ng Christian name. Ang pangalan niya na ay Moses. Wow, sabi ko, ang ganda ng piniling character sa Bible, no? Moses. Siya po ay dumanas ng matinding pagsubok sa buhay noong ang kanya pong pangatlong anak at bunso, no, bunsong anak, ay find out na mayroon pong pangangailangan na liver transplant sa edad na 2 taon. So, less than 1 year old pa lang na-diagnose na meron siyang problema at 2 years na-fix yung idea na kailangan siyang mag-transplant. At ito po ay napakagastos na procedure, hindi lang sa Pilipinas, kundi dito na, lalo na sa Singapore. At sa katulad po naming mga manggagawa na hindi naman mayaman, hindi po mayaman si Minghua, kahit Singaporean siya, siya po ay ordinaryong, wage earner. Sa case namin ay support earner, no? Parang ganyan. Kaya yun po ay napakabigat para sa kanya. And nangyari pa dahil sa kanyang pag-aasikaso sa kanya pong anak, siya po ay natanggal din sa trabaho sa Campus Crusade for Christ. Kasi kahit naman po ito ay isang ministry, kung hindi ka na nakakapag-perform ng iyong work, ay pinag-resign po siya para lalong maalagaan siguro yung bata. Na naging, tinanggap naman niya yung bagay na ito. Kaya lamang po, dagdag yun sa pahirap lalo sa kanilang finances. Hindi ho ba? Pero ang higit sa pinakamahirap sa lahat, syempre, yung donor, no, na makikita nila na willing mag-donate ng kanyang liver doon sa bata. Kaya, it will take a miracle para po talagang makaahon sila sa ganung sitwasyon. And later sa kanya pong buhay, na pa po siya, medyo, hablos kasing edad ko siya, medyo nabulag po. Sabi niya kahapon nung nagsasalita siya, ay 20% na lang ang kanyang vision. So talagang malabo na ito, 20% siguro. Kailangan idikit mo na yung binabasa mo o yung gusto mong makita sa iyong mata. At true enough, kahapon sa screen, lumalapit pa siya sa screen just to read kung ano yung nakasulat sa screen. So lumabo po ang kanyang mata. So wala na siyang ministry, malabo ang kanyang mata. So ano ang kanyang ginawa itong later part ng kanyang buhay? Hindi ko alam kailan siya nag-start noon. Nag-aral po siyang mag-massage dito sa Singapore. Kumuha talaga siya ng training. At ito ang kanyang ikinabubuhay ngayon at ministry na rin at the same time. Hindi siya nawala sa church. Hindi siya nagalit sa Diyos. Sa halip, lalo niyang na-appreciate ang Panginoong Diyos. Bagaman nung una, siya po ay hirap na hirap at nagtatanong din, I believe, at na-challenge yung kanyang faith. Pero nung malagpasan niya yun sa kanyang anak, ay lalo siyang tumibay bilang isang mananampalataya. Kaya lang siguro dala na ng yung paglalabo ng kanyang mata, nalimit na rin, hindi na rin siya naging full-time worker ng church, no? O ng anumang ministry. Sa halip, it's a personal ministry na niya sa Panginoong Diyos at sa mga taong pinaglilingkuran niya. Not related to any church. Ang kanyang support system ay nanggagaling sa kanyang pagpapagal din na mag-massage, no? At nagpupunta siya sa mga bahay, home service, sa mga kakilala niya. At kami pong mga pastors, church workers, may discount pagka kami po ang nagpamassage. Sumulat po siya ng isang book na ang title ay From Trial to Triumph. At ito pong book na ito ay base sa kanyang kwento nung ang kanya pong anak ay magkasakit. At sa book po na ito ay masasalamin ninyo yung kanya pong mga natutunan. Nung nasa bandang huli na siya ng message, at yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo talaga, yung point na ito,
Sabi niya, God is loving and God is powerful. Nakita niya po ito sa kanyang pinagdaanang hirap, no, ng buhay bilang isang Kristiyano. Nung ang kanya pong anak ay talagang sinabihan na sila ng doktor ng ultimatum na o-opera nyo pa ba siya o yung magpapatransplant pa kayo. Kasi kung kailangan magpa-transplant, kailangan anong tawag doon, parang mag-book na. Kumbaga, nakabook na yung bata, matitingnan na yung bata, at pagkatapos hahanapan ng donor. At matagal na walang nagre-respond sa kanila. Until sila po ay sama-samang lumuhod, sabi niya sa kanyang testimony, na nawa nga ay mayroong mag-donate. At kung wala man, tatanggapin nila, syempre. Noong Friday na yon ay nagpray daw sila, kinaumagahan ay mayroong pong tumawag. Yung doktor nila ay tumawag. At sabi, pwede nang maoperahan ng kanilang anak anytime soon dahil mayroong gustong mag-donate. At yung nag-donate ay isa pong magulang ng isang estudyante na namatay, nag-collapse sa school. 17 years old, tama ba yung estudyante? May edad na yung estudyante. At hindi mas matanda. Mas matanda yung estudyante kaysa dun sa kanya anak na 3 years old nung time na yon. At yun nga po, to make the story short, siya po ay naoperahan. Sabi niya ganoon, God is loving. Yun ang kinlaim niya. At nag-quote siya ng isang verse na nagsasabi o nagpapatunay na hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos sa mga trials na ating pinagdaraanan. Lalo na kung ito'y mahirap, nakikibahagi po ang Diyos sa mga trials na atin pong dinadaanan. Baka nga, kumbaga doon sa kwento ng footprint in the sand, ay binubuhat tayo ng Panginoong Diyos para hindi natin lubos na maramdaman yung pagsubok na ating pinagdaraanan. So mahal na mahal po tayo ng Diyos at huwag nating pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Yan po ang kanyang natutunan. Pangalawa, sabi niya ganoon, ang Diyos ay makapangyarihan. Kung ang Diyos ay mapagmahal pero hindi makapangyarihan, wala rin siyang magagawa, sabi ni Mingwa sa kanyang mensahe. Dahil may mag-donate man, halimbawa lang, no, pero hindi niya kayang iligtas, isalba yung buhay ng bata, ay bali wala din po. Tama naman, hindi ba? So, nandoon, may magdo-donate. Pero wala namang kapangyarihan ng Diyos na ligtas sa ganung kalagayan ng bata, mag-redeem sa ganung kalagayan ng bata. Ang mangyayari po ay mamamatay din yung bata kasi tinaningan na yung kanyang buhay. Kung ang Diyos naman po ay makapangyarihan, sabi niya ganoon, pero walang pagmamahal, baliwala lang po yung pagkakasakit ng anak niya. Hindi intindihin yon ng Panginoong Diyos. Pero dahil yung dalawang ito ay alam ni Mingwa mula sa banal na kasulatan at mula sa kanyang karanasan, sabi ko nga pagkatapos niyang mag-preach at nandoon na siya sa pintuan halos at papaalis na at nakikipagkamay, sabi ko, what a theology of God. No, kasi ang concept niya, ang sinabi niya ron parang yung dalawang attributes ng God. Maraming attributes ang God. Pero yung dalawang iyon ang kanyang in-emphasize. Na ang Diyos ay mapagmahal at ang Diyos ay makapangyarihan. Tapos na po ang ating time. Tandaan lamang po natin yung ating natutunan na sa gitna ng maraming pagsubok, problema bilang mga overseas Filipino workers, panampalatayaan natin na ang Diyos ay mapagmahal. Marami pong sinasabi yan sa banal na kasulatan. At ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niya tayong isalba sa lahat ng mga problema na atin pong pinagdaraanan. At ang pagiging makapangyarihan ng Diyos ay marami ring nakasaad sa banal na kasulatan.
I-claim po natin ang dalawang attributes na ito ng Diyos sa ating mga buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at dalangin ko na kayo ay na-inspired kahit na paano sa atin pong pinag-usapan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong muli si Pastor Ray Navarro ng Global Gospel Ministry at nakikibahagi po sa mga overseas Filipino workers sa gawing Indonesia, Malaysia at Singapore. Kayo po ay nakikinig sa programang magkaugnay ng Pinoy Connection, isa pong online broadcast ministry ng Far East Broadcasting Company. God bless you.